Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Patapusin Honorable niyo Egay muna ako bago Erice niyo ako ay tanungin. hindi pinili ng minorya? Mr. Speaker, Majority Leader. maraming Speaker, salamat, Mr. I move to Speaker. recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin. Deputy Is my Speaker Janet- distinguished Deputy Deputy colleague, Speaker Janet Gillen is now recognized. he is my distinguished colleague and a very good friend during the Aquino administration, willing to yield to some questions. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan. I decided to interpolate and ask a few questions to our distinguished colleague, Mr. Speaker, dahil medyo nalito ako nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech patungo sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Well, alam na po natin dati yan, Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, distinguished speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po ay nirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako, excuse me po, Mr. patapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Hindi, Paul nirekomenda Dasa. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan upang ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. kagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Patapusin Honorable niyo Egay muna ako bago Erice niyo ako ay tanungin. hindi pinili ng minorya? But, Because that is... kaya nga po, patapusin niyo ako para maikwento ko lahat. Pwede? Yeah, but can Kung I pwede lang ako. Kung pwede, pagkatapos pwede niyo ako can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? I am directly answering you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question is Honorable- very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on my mouth. Honorable- Ang sinabi ko po, nirekomenda Session ako. suspended. Okay? Ang sa akin lang, Mr. Speaker, let us put decorum in this House. I was also a member of the minority, then a member of the majority. I went back to the minority and became a member now of the majority, and we always stood firm, debating when we find the reason to do so, defending when it was time to defend our beliefs, but at the same time, accepting the decision of whatever will be the decision of the majority. With that, Mr. Speaker, just to point out, the anti-political dynasty bill is being discussed. At patuloy natin pag-uusapan yon at ipaglalaban natin yon. Let us not accuse any sponsor of saying nagpapataba tayo ng mga dinastiya. And let us not accuse the majority of meddling with the election of the minority, because that is your concern and that is something that should be addressed by the minority. Do not drag us into the problem of your election of officers. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat, distinguished colleague. Mr. Speaker, may I respond? Honorable Erice is now recognized. Yes, Mr. I am not accusing the majority. I'm accusing the majority leader. Because he called me at his office. I was accompanied by the minority leader. At tinanong niya ako, mismo, bakit ako nagsalita ng gano'n? 65 years old na ako. 30 lang yung nagtatanong sa akin. Hindi na ako nirespeto. Tinatanong, bakit ko sinabi yung mga sinabi ko? Wala na ba akong karapatang magsalita bilang miyembro ng minorya? Madalas akong sabihan, ni minority Nonoy Libanan, pwede niyong tanungin. Tumatawag sa akin, si Sandro, nagre-reklamo sa mga salita mo. At kahapon, kinausap niya ako. Sabi niya, Egay, hindi ko na kaya ang pressure ng itaas. Kaya sabi ko, okay lang, para wala ka na rin problema.
At sinasabi ko, pinararangal ko na ang papalit sa akin ay kasama ko sa Liberal Party. At mali rin po yung sinabi nyo na pinagdidebatihan pa sa Technical Working Group. Tapos na po. Approved na sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms at ito ay dadali na po sa plenaryo for plenary debates. Kaya po, bakit ko po nasabing bundat? Simple lang po. Ang proposal po, isa sa national, isang governor, pwede. Kung ilang distrito, bawat distrito, pwedeng isa, magkakamag-anak. City mayor, kung 7 sa isang seat, sa isang probinsya, pwede, 7 magkakamag-anak na mayor. Kung ilan ang munisipyo, kung 20 magkakamag-anak na mayor, kung 100 ang barangay captain, 100 barangay captain na magkakaanak, pwede. Yan po ay travesty of the Constitution. And meron pong karapatan ang mga mamamayan na magalit sa ganitong uri ng proposal na inaprubahan na ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Salamat po. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Thank you, distinguished colleague, for that response. Ang sa akin lang, Mr. Speaker, I was just in a call with the Honorable Chairman of the Committee on Suffrage, the Honorable Zia Adyong. Hindi pa po tapos at ini-refer pa lang sa Technical Working Group just to put it on record. And Mr. Speaker, distinguished colleague, my apologies, of course, to the Honorable Egay Arice that I had to stand up because as a member of the majority, and even if the majority leader is being directed to, wala pong kinalaman at hindi po parte ng mayorya ang affairs ng election ng officers of the minority. But with that, Mr. Speaker, let me just state for the record that in the several months that the Honorable Egay Erice has been a senior deputy minority leader, I laud him for his wisdom, I laud him for his stand, I laud him and salute him for some of the endeavors that we were together. However, on some opposing matters, I do stand up, pero ito lang po yung aking masasabi. I do hope that after this discussion, the minority will deal with their affairs independently from how the majority will also be dealing with our affairs. Maraming salamat, Mr. Speaker. And again, my salute to the Honorable Egay Arice for being a performing Senior Deputy Minority Leader for the past few months. And my congratulations to our former Secretary of Justice, the new Senior Deputy Minority Leader, the Honorable Laila de Lima. Maraming salamat, Mr. Speaker.